Sa isang malayong baryo, sa paanan ng kabundukan, ay namumuhay ang isang binatang nagngangalang Elias. Siya ay 18 taong gulang, payat, at may maamong mukha. Ngunit sa kabila ng kanyang kabataan, taglay niya ang isang mabigat na pasanin, siya'y lumpo. Sa murang edad pa lamang, isang matinding lagnat ang dumapo sa kanya, at mula noon, hindi na muling gumana ang kanyang mga binti. Sa bawat araw, nakaupo lamang siya sa isang lumang duyan na nakasabit sa kanilang kubo, habang pinagmamasdan ang mga batang kalaro na masayang nagtatakbuhan sa kapatagan. Walang inaasahan sa buhay si Elias. Ang kanyang ama ay isang matandang mag-uuling na halos wala ng lakas, samantalang ang kanyang ina naman ay matagal nang sumakabilang buhay. Madalas ay gutom ang kanilang tinitiis, at ang tanging pag-asa lamang nila ay ang mga nalalabing uling na naibebenta sa pamilihan. Ngunit dahil sa kalagayan ni Elias, madalas siyang napag-iwanan. Hindi siya nakapag-aral, at kung minsan ay kinukutya pa ng ilang kabataan sa baryo. Isang araw ng tag-init, habang ang araw ay nag-aapoy sa kalangitan, at ang hangin ay tila mainit na singaw mula sa lupa, napagdesisyonan ng kanyang ama na muling umakyat sa bundok upang mag-ipon ng kahoy na gagawing uling. Naiwan si Elias mag-isa sa kanilang bahay, nagmumuni-muni habang nakatanaw sa malayong bundok na tila abot langit ang taas. Bakit kaya ako isinilang na ganito, ang malungkot niyang tanong sa sarili. Sa kanyang mga mata, unti-unting tumulo ang luha, at tila sa bawat patak nito'y kasabay ang bigat ng kanyang kalooban. Sa kanyang paghihinagpis, hindi niya napansin na ang hangin ay tila lumamig, at ang paligid ay nagbago ng kulay. Ang mga dahon ng mga punong kahoy ay tila kumikislap sa liwanag, at may malamlam na amoy ng bulaklak na sumisingaw sa hangin. Doon niya unang nasilayan ang isang kakaibang nilalang, isang maliit na matandang lalaki na may puting balbas, may suot na pulang sombrero, at may bitbit na baston na yari sa pinong kahoy. Ang mga mata ng matanda ay tila kumikislap, at may matamis na ngiti sa labi. Elias, anong matanda sa tinig na animoy musikang malamig sa pandinig, huwag kang malungkot. Ang iyong mga luha ay narinig ng mga nilalang ng kagubatan. Ako si Lunti, ang duwende ng kabundukan, at narito ako upang tulungan ka. Nanlaki ang mata ni Elias. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita at narinig. Isang duwende. Hindi ba't iyon ay mga alamat lamang na ikinukwento ng matatanda tuwing gabi? Ngunit totoo nga ba ito? Siya'y napaiyak muli, hindi sa lungkot, kundi sa kakaibang pag-asa na unti-unting sumisiklab sa kanyang puso. Sinasabi mong tutulungan mo ako, tanong ni Elias, bahagyang nanginginig ang tinig. Ngumiti si Lunti. Elias. Ngunit bago ang lahat, kailangan mong pagdaanan ang isang pagsubok. Ang iyong puso ay dapat maging matatag at marunong magpakumbaba. Huwag kang bibitiw sa pananampalataya, sapagkat sa bawat dilim ay may liwanag na naghihintay. Hindi pa man natatapos ang salita ni Lunti, bigla na lamang siyang naglaho, at ang hangin ay bumalik sa dating init. Parang panaginip lamang ang lahat, ngunit sa puso ni Elias, may kakaibang pag-asa na sumibol. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng duwende, ngunit naramdaman niyang may mangyayaring pagbabago. Hindi niya alam, iyon pa lamang ang simula ng isang mahaba at mahiwagang pakikipagsapalaran. Pagkaraan ng araw na yon, tila ba nagbago ang lahat kay Elias. Bagaman nanatili siyang lumpo, may kakaibang sigla na ang kanyang kalooban. Hindi na siya kasing lungkot gaya ng dati. Madalas niyang naaalala ang sinabi ng duwendeng si Lunti, ang pagsubok, ang liwanag, ang pag-asa. Lumipas ang ilang araw, at isang hapon, habang nakaupo si Elias sa harapan ng kanilang kubo, napansin niyang may isang matandang babae na dumaraan, may pasan-pasan na malaking tiklis ng kahoy. Ito'y tila hirap na hirap at halos matumba sa bigat. Sa kabila ng kanyang kalagayan, pinilit ni Elias na igapang ang sarili palapit sa matanda upang alalayan. Inay, halika po, maupo po kayo dito, alok niya, habang kinakaladkad ang sarili patungo sa matanda. Bagaman walang magawa sa bigat ng dala, iniabot niya ang isang lumang tabo na may lamang tubig upang makainom ang matanda. Napatingin ang matanda kay Elias, at sa kanyang mga matai may bakas ng pagkamangha at paghanga. Napakabuti mong bata, anito. Kahit ikaw ay may kapansanan, hindi ka nag-atubiling tumulong. Ngumiti si Elias, at sa kabila ng pagod, dama niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Maya-maya pa, napansin niyang naglaho na ang matanda. Napakunot ang kanyang noo, sapagkat sa isang kisap mata,
tila usok lamang na naglaho ito, at naiwan ang isang kakaibang bagay, isang maliit na batong kulay berde na kumikislap sa ilalim ng araw. Pinulot niya ang bato, at paghawak niya rito, may malamig na hangin na umihip sa kanyang paligid. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Lunti, ang pagsubok. Isa kaya itong bahagi ng mga yon? Pinagmasdan niya ang bato. Sa ilalim ng liwanag, tila may maliliit na bituin na sumasayaw sa loob nito. Habang hawak-hawak ang bato, may narinig siyang bulong, mahina ngunit malinaw. Elias, ang bawat kabutihang ginagawa mo ay may kapalit. Panatilihin mong dalisay ang iyong puso, sapagkat ang ginto ay hindi ipinagkakaloob sa mga sakim at mapagmalabis. Muli siyang napaiyak, hindi sa lungkot, kundi sa hindi maipaliwanag na galak at kaba. Alam niyang may nangyayari, may darating. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Elias sa pagtulong sa abot ng kanyang makakaya, kahit papilit niyang iginagapang ang kanyang katawan. Sa bawat biyayang dumarating, isang manggang ibinigay ng kapitbahay, isang saging na iniabot ng batang naglalaro, lagi niyang ibinabahagi ang mga ito sa mas nangangailangan. At sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya'y mas gumagaan ang kanyang katawan, mas lumalakas ang kanyang mga bisig. Isang gabi, habang nakatulog siya sa ilalim ng malamig na hangin, nagising siya sa kakaibang liwanag na nagmumula sa labas ng kanilang kubo. Lumabas siya at nakita ang isang liwanag na tila ginto na lumulutang sa gitna ng kanilang bakuran. Doon, muling lumitaw si Lunti, at ngayon ay mas maliwanag ang kanyang anyo. May mahaba na siyang balbas na kumikislap at sa kanyang kamay ay may dalang baston na tila gawa sa ginto. Elias, wika ni Lunti, ang iyong kabutihan ay nagsilbing ilaw sa dilim. Ang pusong marunong magbigay, kahit walang-wala, ay isang pusong handang tumanggap ng himala. Kaya ngayon, sa ngalan ng kabundukan at ng mga nilalang nito, ipinagkakaloob ko sa iyo ang biyayang iyong matagal nang inaasam. Itinaas ni Lunti ang kanyang baston, at isang sinag ng liwanag ang bumalot kay Elias. Naramdaman niya ang kakaibang init at sigla na tila dumadaloy sa kanyang mga ugat, at sa isang kisap mata, nagulat siya, ang kanyang mga paa, na matagal nang walang buhay, ay unti-unting kumikilos. Ibinaba niya ang kanyang tingin, at sa kanyang paningin, ang dati payat at lupaypay na mga binti ay nagmistulang matibay at matatag. Tumayo si Elias, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang lupa sa ilalim ng kanyang mga talampakan. Tumakbo siya, umiiyak sa tuwa, at sumigaw sa hangin, "Salamat! Salamat, Lunti! Salamat, Diyos ko!" At sa kanyang likuran, narinig niya ang tinig ng duwende na pabulong na nagsabi, "Huwag mong kalimutan, Elias. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang ang maibabalik na kakayahan, kundi ang pusong marunong magmahal at tumulong." Mula nang mabawi ni Elias ang lakas ng kanyang mga binti, tila ba muling nabuhay ang kanyang buong pagkatao. Halos di siya makapaniwala na ang dati walang silbi at laging nakaupo sa tabi ng bintana, ngayon ay nakatatakbo na, nakatatayo ng tuwid, at malayang-malaya sa bawat hakbang. Sa una, ang bawat kilos niya ay puno ng pangamba. Takot siyang baka biglang mawala ang mahimalang biyayang ito, ngunit sa bawat paglipas ng araw, natutunan niyang yakapin ang bagong buhay na ipinagkaloob sa kanya. Tumulong siya sa kanilang baryo sa abot ng makakaya, nagdala ng kahoy sa mga matatanda, nag-igib ng tubig sa ilog, at nag-ayos ng mga sirang bubong at bakod. Sa bawat tulong na kanyang naibibigay, lalo niyang nararamdaman ang matinding kagalakan, at ang mga dating nangungutya sa kanya ay nagsimulang humanga. Ngunit sa gitna ng kanyang bagong kasiyahan, dumating ang isang matinding pagsubok, ang kanilang baryo ay sinalanta ng isang malakas na bagyo. Ang hangin ay humagupit na parang galit na halimaw, winasak ang mga kabahayan, pinabagsak ang mga puno, at pinabaha ang palayan. Sa isang iglap, ang baryong payapa ay naging parang wasak na daigdig. Ang mga tao ay nagsigawan, at ang takot ay bumalot sa buong paligid. Habang ang ulan ay bumubuhos na parang delubyo, lumabas si Elias sa kanyang kubo, at nakita ang mga batang sumisigaw, mga matatandang naiipit sa bumagsak na puno, at mga inang nagtatakbo, habang yakap ang kanilang mga anak. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang kirot at lungkot, at biglang naalala ang sinabi ni Lunti, ang tunay na kayamanan ay ang pusong marunong magmahal at tumulong. Hindi siya nagdalawang isip. Sa gitna ng ulan, sumugod siya upang tumulong. Itinaas niya ang isang sangang nakapatong sa isang matandang babae, inalalayan ang mga batang naipit sa mga putik, at tinulungan ang mga pamilya na mailigtas ang kanilang mga mahahalagang gamit.
Tila ba lumalakas siya habang tumutulong, ang kanyang mga bisig ay tila mas matibay kaysa dati, at ang kanyang katawan ay tila kayang magbuhat ng higit pa sa inaakala niya. Habang abala sa pagtulong, napansin niya ang isang malaking puno na unti-unti nang bumabagsak, at sa ilalim nito'y may isang batang naipit, umiiyak at sumisigaw ng tulong. Hindi na siya nag-atubili, tumakbo siya at itinapon ang sarili upang sagipin ang bata. Hinila niya ito at sa huling sandali, nakalayo sila bago tuluyang bumagsak ang puno. Sa kanyang paglingon, nakita niyang muling lumitaw si Lunti, basang-basa sa ulan, ngunit may ngiti sa labi. Elias, wika ng duwende, pinatunayan mong hindi lamang para sa sarili ang iyong bagong lakas. Kaya't ngayon, ako'y nagagalak na ipagkaloob sa iyo ang huling bahagi ng biyaya. Itinaas ni Lunti ang kanyang kamay, at biglang nagliwanag ang paligid, tila sumisikat ang araw sa gitna ng ulan. Naramdaman ni Elias ang kakaibang sigla na tila sumanib sa kanyang katawan, ang dating panghihina, gutom, at pagod ay nawala. Ang kanyang mga kamay ay tila naging mas matibay, at ang kanyang isip ay naging mas malinaw. Muli, narinig niya ang tinig ng duwende, Elias, ikaw ay pinagkalooban hindi lamang ng lakas, kundi ng kakayahan na umunlad at magtagumpay. Sa susunod na mga araw, magbubukas ang mga pintuan para sa iyo. Huwag mong kalimutan ang kabutihang nagmumula sa puso, sapagkat iyan ang tunay na kayamanan. Sa isang iglap, naglaho si Lunti, at ang ulan ay biglang tumigil. Ang mga ulap ay naghiwa-hiwalay at sa langit, sumikat ang araw na tila nagsusumigaw ng bagong pag-asa. Nang bumalik si Elias sa baryo, nakita niya ang mga tao na nagtitipon, umiiyak sa galak at nagpapasalamat. Lumapit ang matandang mag-uuling, ang kanyang ama, at niyakap siya ng mahigpit, habang ang mga bata ay sumisigaw, si Elias ang bayani ng baryo. Salamat, Elias! At doon, sa gitna ng mga taong dati walang pakialam sa kanya, ngayon ay hinahangaan at minamahal na siya, napatunayan ni Elias na ang kanyang lumang anyo bilang isang inaping lumpo ay isa lamang bahagi ng kanyang kwento, at ang tunay na kahulugan ng kanyang buhay ay nasa kabutihan ng kanyang puso at sa pagtulong sa kapwa. Lumipas ang mga buwan matapos ang bagyong iyon, at ang buong baryo ay nagbago, hindi lang sa anyo kundi sa diwa. Sa tulong at paunguna ni Elias, ang mga nawasak na kubo ay naipatayo muli, mas matibay kaysa dati. Ang mga palayan, na minsang nalubog sa baha, ay muling namulaklak, at ang mga tao, na dati malalayo ang loob sa isa't isa, ay natutong magtulungan. Si Elias ay naging inspirasyon at gabay ng buong baryo. Ang dating binatang lumpo na kinakaawaan at kinukutya, ngayon ay tinitingala at iginagalang. Hindi lang dahil sa lakas ng kanyang katawan, kundi higit sa lahat, dahil sa tibay ng kanyang puso at kabutihan ng kanyang loob. Isang araw, habang nag-aayos si Elias ng isang tulay na kanilang ipinagagawa, may dumating na ilang mayayamang negosyante mula sa kalapit na bayan. Namangha sila sa galing ni Elias sa pamumuno at pag-aayos ng mga bagay-bagay sa baryo. Niyaya nila siyang makipag-ugnayan at inalok ng pagkakataon, Elias, kung ikaw ay makikipagtulungan sa amin, maaari tayong magtayo ng isang negosyo dito, isang maliit na paggawaan ng kahoy, kung saan makikinabang ang iyong mga kababaryo. Nag-alinlangan si Elias noong una. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Lunti, sa kabutihan ng puso mo, darating ang biyaya. Kaya't tinanggap niya ang alok, ngunit may isang kondisyon, na ang kikitain ng paggawaan, ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa mga tao sa baryo. Ang bawat pamilya ay magkakaroon ng bahagi, at lahat ay magkakaisa sa pag-unlad. Dumaan ang mga taon, at ang dating baryo na mahirap at laging kapos ay naging masagana at maunlad. May mga bagong kabahayan, may maliliit na negosyo, at ang mga bata, na dati walang pangarap, ngayon ay nag-aaral at nangangarap ng mataas. Si Elias, na dating nakaupo lamang sa duyan, ngayon ay tinaguri ang ama ng baryo. Hindi siya yumaman gaya ng mga negosyante, ngunit ang yaman na kanyang taglay ay higit pa, ang pagmamahal at respeto ng kanyang mga kababaryo, at ang kasiyahan na nakatulong siya sa marami. Minsan, habang nakaupo si Elias sa ilalim ng punong kahoy na kanilang itinanim noong unang taon ng kanilang pagbangon, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Sa dulo ng kanyang paningin, tila nasilayan niyang muli si Lunti, nakangiti, tahimik, at dahan-dahang naglalaho sa liwanag ng araw. Napangiti si Elias, at sa kanyang puso, alam niyang ang duwende ay laging naroon, tahimik na nagbabantay.
Sa mga huling taon ng kanyang buhay, nagturo si Elias sa mga kabataan, hindi lamang ng paggawa o paghahanap buhay, kundi ng kabutihang asal, ng pagtutulungan, at ng tunay na kahulugan ng pag-asa. At nang dumating ang araw ng kanyang pamamaalam, ang buong baryo ay nagtipon, nagluksa, ngunit higit sa lahat, nagpasalamat. Sapagkat sa kanilang alaala, si Elias ay hindi lamang isang binatang lumpo na nakabangon, siya ang paalala na ang kabutihan, kapag pinili at isinapuso, ay kayang baguhin hindi lang ang sarili, kundi pati ang buong mundo. At sa huling ulap na naglayag sa langit, ang isang munting tinig na tila bulong ng hangin ay narinig. Elias, ikaw ang tunay na kayamanan ng mundo. Salamat sa iyong puso. Nagustuhan niyo ba ang mahiwagang kwento ni Elias, ang binatang lumpo na tinulungan ng duwende? Sana'y napukaw nito ang inyong damdamin at nabigyan kayo ng inspirasyon na sa bawat pagsubok, may biyayang darating. Kung kayo'y natuwa, nahabag, o napangitiman sa kwentong ito, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at sumubaybay pa sa iba pang mahiwagang kwento ni Lolo, mga kwentong puno ng aral, hiwaga, at pag-asa. I like at I share ang video na ito para mas marami pa tayong maabot na kabataan at kababayan. Huwag din kalimutang i-click ang bell icon para lagi kayong updated sa bagong mga kwento na ating ilalathala. Hanggang sa muli mga bata at mga bata sa puso. Laging tandaan, sa bawat dilim, may liwanag na naghihintay.